video na to, gagawin natin ang isang ultimate Penang street food tour dito sa Malaysia. Mula sa sikat at laging sold out na nasi lemak, per tao, siguro average 3 dapat orderin. Iba't ibang Penang noodles tulad ng curry mee. Pero sige, let's dig in sa noodles. Authentic curry mee. Legendary prawn mee. Ngayon love na ako sa'yo. Ang sarap nitong prawn mee na to. At Penang signature, asam laksa. Another noodles. Patay talaga ako sa carbs nito. Tara, samahan niyo magpakubusog dito sa Penang, Malaysia. Ready ka na ba? Tara! Gaya ng sinabi ko, Penang is the culinary capital of Malaysia and Georgetown is the capital of the Malaysian state of Penang. It is a Chinese majority state making up 41% of population. That's why majority ng cuisine dito is Chinese. But on the other hand, it's still diverse with Malay and Indian influence. And today, I'm on a mission to eat some of the legendary food spots here in Penang. Isang magandang umaga dito sa syudad ng Georgetown, dito sa island of Penang, dito sa Malaysia. Pare, this is a very artistic, colorful na syudad. Unang pansin ko pare, iba talaga, ibang-iba siya sa Kuala Lumpur. Sobrang laid back, sobrang artistic. As in terms of artistic, kasi sabi ko, sobrang makulay. Ang daming klase ng art murals ka makita sa pader, sa lapag, o kahit anong aspeto ng art, nandito na. Anyway, Paps, ngayong araw, pupunta tayo sa unang food spot natin. Kakain tayo ng nasi lemak, pero medyo kakaiba daw to dahil nakabalot sa leaf. Tsaka hanggang 2 PM lang daw to. So, tingnan natin kung may makabutan tayo. Pero maaga pa naman. At, Paps, sabi ko nga, Penang is the culinary capital of Malaysia. Kaya, mag-e-expect tayo ng mga awesome, amazing, scrumptious Malaysian street food ngayong araw. Anyway, Paps, tara! Okay pare, touchdown tayo. Unang pagkain natin ngayong araw, breakfast. Hanggang alas 2 lang to, kaya inagahan ko talaga. Nandito tayo sa legendary Ali Nasi Lemak. Michelin awardee na to, Paps. So maganda dito, basically Nasi Lemak national food siya ng Malaysia, pero dito medyo kakaiba. Dahil nakarap siya sa dahon na parang pastil. Tapos mamili ka ng klaseng ulam gusto mo. Merong dilis, may ikan or fish, may squid, may prawn, tapos may chicken. There are amazing ladies na gumagawa ng pinaka Nasi Lemak. So may tigahiwa ng itlog, may tigalagay ng ulam, and then ini-splash nila with that very runny, spicy red sambal. And then after nun, irarap na nila, and then boom, ready to serve. Paps, pinupuntahan ito ng mga turista, iba take away dahil madali lang siya kainin para pastil. Anyway, Paps, umorder na tayo. How much per 3 ringgit? Okay, I order 1 ikan. 1 ikan, 1 bilis, telur. Yeah. 1 ayam. 1 ayam and 1 sotong. You from Indonesia? No, Philippines. Oh, Philippines. Wow. Yeah. Hello. Thank you so much. So, Pops, ito na yung na-order natin. Plastic lang din. Hanap tayo upuan. Okay, Pops, ito na yung ating iba't ibang nasi lemak. Alam mo, kaya nung pastil. Sige, parang mag-unbox ng unboxing ng Shopee. Okay guys, welcome to my unboxing video. We have different nasi lemak here in Malaysia. And let's see. Okay. So, naka-cone shape like yung pagbalot sa kanya. Oh, ito yung dilis. Okay. Yun na yun. Boom. So, makita mo ito yung dilis natin. I-unbox ko na lahat para masaya. So, ito yung dilis. Ito naman, sotong to feel ko. Oh, ito yung squid, ikan or fish. Parang sardinas gamit nila eh.
this one. For sure, ito yung ayam or yung chicken. Okay pare, let's dig in. I can't wait to eat this dahil gutom na rin ako. At ano oras ba? Alas 10 ng umaga ngayon. Sige, simulan ko sa kanilang. Ito yung dilis nila. Ito yung kanilang dilis with egg. So makikita mo, a handful of rice. And then, kuha tayo ng dilis. Gusto ko na may kanin na rin. Yung nakasilimak mismo. O yung nasi, I mean. 3 ringgit is around 40 pesos sa Pilipinas. So, mura na rin. Sige, cheers. Oh, definitely, that's super spicy. One of the spiciest sambal ng tikman ko. Oh, nice. Pero sarap. Sakto lang yung tamis. Dilis natin ang sarap. Ngayon yung the fragrant fatty coconut rice. Oh, nice. Ang sarap. Try natin with egg. Alam mo, sambal with rice pa lang, panalo na eh. Definitely. Don't smooth watering, ang sarap. Ito yung ating sotong or squid. So, ito parang mga shredded na pusit na. Definitely, there's chunks of chewy squid and then spicy sambal talaga. Nasa lima kasi talaga. Pinakuluan siya or niluto yung kanin dun sa gata o coconut milk. So, there's a milky flavor, creamy texture, parang ganun. Ubuhayin ito umaga mo. Mangang-anghang siya. Next natin, ito na may ayam or chicken. So, may bloke ng manok dito. Feel ko chicken breast yan. Kuha ka na ng manok. Kuha ka ng kanin. Masarap lang din kasi yung mismong nasi natin, balot na balot ng sambal eh. Cheers! Yung chicken nila parang may turmeric. Prito ba to? Parang prito. Oo, prito nga. Sarap. Sobrang panalo yung kanin. Alam mo, feel ko dito, per tao, siguro average 3 dapat orderin. Though, nakapusog naman sa siguro, pero visually parang bitin eh. Tapos sabulan mo yan ng ice cold tetarik in the morning dito sa Binang. Okay, next. Okay, last. Ito yung gusto ko tikman. Itong parang sardines na nasilimak nila. Pa tayo dito. Ikan nasilimak. Sardinas nga. Marap, ha? First time ko kumain ng sardinas na nasilimak. Ang sarap. Ang dami ko na nakain na nasilimak so far sa Malaysia. Ito yung isa sa pinakamanghang na sambal. Pero sarap lang ng sardinas. Yung anghang niya, dumadapo na sa buong labi ko. Ang simple, hindi komplikado. Madigit sa lahat, mura at masarap. Tatanungin mo ako, so far, Pops, anong pinakamasarap dyan? Alam mo ako, to be honest, para pa sure malasa eh. Nasa karne lang, pero kung ako, trip ko talaga yung classic. Yung dilis lang. So, Pops, marami po nakita ibang fusols dito. Apparently, isa to sa pinakasikat na food market dito sa buong Pinang. Hanap tayo next food trip. Okay pare, next ito na yung ating Malaysian pancake. This looks amazing. Simulan natin dito sa kanilang, look at this, Pops ha. Pakita ko sa inyo. Corn cheese. Oh, look at that. Grabe. Look at that, Pops. Pakita ko sa inyo. Oh, that's all cheese and corn. At tas may egg din pala to. Sige, tikman natin. Kailangan kumagat ng isa pa. Na parang pang commercial. Akala ko magiging matamis siya dahil sa sweet corn. Pero hindi, nabalance siya ng alat galing doon sa itlog, galing doon sa cheese. Yung keso sobrang gooey talaga na parang, hindi yung keso sobrang stringy. Alam mo, feel ko may butter din to eh. The thin outer layer na crispy at the same time parang may bread-like texture. Sarap. Panalo. Ito yung, sarap. Panalo. Ito yung
Pinaka-sweet corn, perfect. Tapos syempre may protina kagaling doon sa itlog. Next natin, ito naman yung ito yung dessert natin. So Nutella to na may saging sa loob, look at that. Cheers. Simple but super delicious. Oh, that nutty sweet chocolatey Nutella wrap around doon sa crispy batter natin. And then may saging din siya. Nagbibigay extra sweetness. So yung Nutella nga parang na-char na siya. Perfect din dahil naulan ngayon. So, alam mo, perfect din kasi naulan ngayon. So, mainit na dessert. Pampakalma. Ano, masarap yung corn cheese. Pero, walang binatbat yun dito sa Nutella na may saging. Makain na lang nung hindi na nag-vlog. Sorry. Sarap eh. What's that? Squid. Squid. Ah, squid. Cockles. Okay pare, next food trip natin, meron tayo dito authentic Pinang style curry mee. So makikita mo, alam mo, marami na ako natikman na curry mee. Pero ito, usually, medyo dark orange siya. Red orangish, parang gano'n. Ito hindi. This is like a light yellow curry mee. Oh, kakaiba. Alam mo, may chili tayo dito. Mamaya natin haluin. Tikim muna tayo ng sabaw. Oh, that's what I like. Sabi nga ni Bruno Mars, that's what I like. Sarap. Linis lang. Not too overwhelming. Yung ibang curry mee kasi makapal. Ito ang nipis. Gatang-gata. Para kang humihigop ng sabaw ng Bicol Express. Oh, sarap. Matamis-tamis pa. Oh, nice. So, this spicy chili or sambal goes in. Haluin na natin. So, may nakita akong dalawang klaseng noodles dito. We have like the egg noodles. May parang bihon noodles din. Haluin natin. And then, ang ingredients niyan, may long beans tayo dito, may tofu, we have squid strips here, may cockles din to, yung parang clams nila. Sige, gawin ko, tikman natin yung sabaw, panigurado umanghang na to. Woohoo! Oh, nice. Mas nag-level up. Bibigyan ka ng libreng ubo. Oh, nice, ang anghang nun. Pero sige, let's dig in sa noodles. Authentic curry mee dito sa Penang. Oh, that's nice. Ang sarap. Yung bihon noodles natin, manipis na, madaling nguyain. And then there's like the Canton noodles o yung egg noodles na sobrang chewy. And all of that curry, and then all of that curry sauce, that curry stock, dumikit na doon sa mina noodles natin. Sobrang saturated na. Ito, gusto ko try with yung cockles. Ano? Try ko with squid tsaka tofu. It's like a clean version of curry mee. Saktong-sakto lang. Sakit sa launan pero sulit. Ang sarap. Carbs is life dito, no? Noodles is noodles talaga. Carbs life dito sa Malaysia. Sakto medyo malamig dahil umuulan dito sa Malaysia. Wala akong ibang maisip kundi humigop ng mainit na curry mee. Not curry you. It's curry mee. Not you. Curry mee. Corny ko dun. Anyway, isang kagat pa tayo. Cheers. Okay, papunta tayo sa next stop natin.
Nag-grab na ako ngayon dahil sobrang lakas ng ulan dito sa Pilipinas. Actually, walang bagyo sa Malaysia. Parang Singapore. Umuulan lang din talaga pero hindi sila naabutan ng typhoon. Anyway, huling pagkain natin kanina, tinatawag na curry meat. Pero pupuntahan natin, restaurant to, nagbebenta naman sila tinatawag na prawn mee. Natikman natin to sa KL nung kailan. Pero dito, mas authentic daw, mas overloaded. So, prawn mee, basically, prawn is shrimp. So, pinaka-base ng soup niya is gawa sa hipon. Tapos may mga toppings na iba't ibang klase pa. Yung pupuntahan natin pangalan si Greenhouse, legendary na to para sa paggawa ng prawn mee dito sa Penang. Anyway, pare, see you there. Oh, it's raining hard dito sa Penang pero hindi na magpapatigil dahil nandito tayo sa isang sikat at Michelin Star Revelation 2023 to 2024 na pangalan si Greenhouse Hokkien Prawn Mee. At ito na yun. So parang food stall lang siya. Hindi, actually may restaurant doon pero ito nasa noodle cart lang siya. So freshly made lahat. Pinaka-stock na gamit is shrimp. Tapos nagpa-add-ons ako ng pork belly. Anyway, pasok na tayo at feel ko malapit na maluto yung order natin. Wow! Grabe, lakas ng ulan. Ito yung dine-in. Thank you. Okay, so ito na yung ating Michelin awardee Hokkien Prawn Mee. So, bakit nakadikit yung chili doon sa spoon, no? Anyway, sige, pakita ko muna sa inyo. Look at that thick, rich, flavorful na broth. Sige, dinidissolve ko yung chili doon sa pinakasabaw. So, kung muna tikman yung sabaw, eh. Ang sarap. Oh, grabe. Sobrang savory niya. Papunta ng gravy yung texture sa kapal. Oh, and the shrimp flavor. Ang sarap. Oh, may konting katamisan din siya. Alat, sakto lang din. Actually, yung alat nang gagaling dun sa parang mga baby shrimps. Wow, sabaw pa lang yun. Ang sarap, panalo. So makikita mo, ayan, may mga baby shrimps tayo dito. Ito, add-ons sa tong pork belly na to. Ayan, add-ons na yan. Tapos century egg, yung itim na itlog na yan. And then 2 kinds of noodles, parang dun sa curry mee natin kanina. May egg noodles tayo, tsaka bihon. Sige, gusto ko, sa kagat na to, kuha tayo ng roasted pork belly. Tapos, kuha tayo ng roasted pork belly. Tapos, noodles. Teka lang, kabulin ko ng noodles, konti nakuha ko. Sarap. Yung sabaw. Grabe. Kahit yung mismong noodles, lasang-lasa mo yung hipon. Panalo, ang sarap. Sobrang lambot ng bihon noodles. Ito may konting nguya ka pa. Yung parang egg noodles nila. Pero panalo. Ito, yung roasted pork natin, may lutong pa siya ng konti. But it adds a fatty texture. A crunchy texture. Pero pinakamaganda doon na soak na siya. Doon sa pinaka-shrimp sauce natin o shrimp soup. Alam mo yung tsura nga niya manghang. Pero walang kaanghang-anghang. Ni isa. Wala. Tikman natin tong century egg. Ang sarap. Parang adobong itlog. Parang ganun. Kada kagat mo mas sumasarap. Ito meron tayo dito. Nakalimutan kong tawag dito. Pero parang siyang kikiam nila. Ilitikman natin. Parang kikiam na upgraded. May konting lutong sa labas. And there's like a sweet pork meat inside. Na feel mo, kumakain ka ng longganisa o chorizo. Bagay. Bagay na bagay. Ibuhos mo na to. Buhos mo na dito. I-drench mo yung parang pinaka-kikiam natin. Tapos, try natin sabayan ng noodles.
So, Pinang. Nai-inlove na ako sa'yo. Ang sarap nitong prawn mee na to. Best kind of noodles na tikman ko. Ibang klase lang dito yung flavor profile niya eh. Akala mo laksa siya. Akala mo creamy siya, pero hindi. This is prawn mee. Ibang klase, ang sarap. Manamis-namis siya. Alam mo yung parang matamis na sauce. Isipin mo matamis na shrimp sauce o matamis na shrimp soup, parang ganun. Tapos perfect pa sabayan. Tapos perfect pa sabayan nung roasted pork belly. Unti-unti na ako nabubusog. Panalo talaga. Alam mo, so far, it's one of the best noodles tikman ko sa buhay ko. Game changer. For our last stop, welcome to the legendary Lebu Keng Kui, kung saan matatagpuan ang isang tanyag na kainan na nagbebenta ng iba't ibang Pinang food favorites. At in-order ko ang napaka must try na unique and authentic Pinang style asam laksa. Okay pare, this just became unexpectedly na isang Penang noodle tour. So meron na itong asam laksa. Pops, it's a must try na kumain ng asam laksa dahil dito sa Penang to nag-originate. So tong laksa na to, kakaiba siya sa laksa na alam din natin na nakita sa Pilipinas. So dito, medyo maasim daw yung laksa nila. So pakita ko sa inyo. Okay. Kakaiba nga talaga itsura niya. Una sa may cabbage siya. Tapos may sibuyas, which is very unusual. And then there's like a shrimp, and there's just like a fish paste na hindi ko masabi. Alam ko, mackerel yung gamit nila. And then this is, tas yung pinaka nagpapaasim nito is yung tamarind. Sige, gawin ko. Haluin natin konti. Tikim muna tayo sa baw. Oh, wow. Oh, nice. Ibang klase. Oh, it's so fragrant. It's so aromatic. Lasang-lasa ko yung asim galing doon sa tamarind. Oh, grabe ang hang. And there's like a... Oo, nalasang ko yung parang mackerel na tidbits na durug-durug. Yung mackerel paste. May konti ko tamisan din siya. Wow, ibang klase. It's like a savory flavor bomb sa bibig. Sobrang aromatic niya. Actually, parang nalisto as one of the best dishes sa buong mundo. Sige, gawin natin. Halu-haluin natin. Ang kapal ng noodles nyo. Kita mo, rice noodles gamit nila. Sige, kuha tayo. Gusto ko may sibuyas para kakaiba. Another noodles. Patay talaga ako sa carbs nito. Yung mackerel, yung sariling flavoring na eh. Then is round rice noodles na sobrang bouncy. Sarap. Pangatlong noodles ko na ngayong araw to, pero ibang klase. Grabe. Alam, feel ko nung panahon ng COVID, kahit may COVID ka, na sobrang flavorful nito, malalasahan mo pa rin. Different kind of blend of spices. Sourness. May konting tamis nga rin eh. Like, there's like a gingery taste din. And then the tamarind, that fish aroma. Parang may bagoong din siya, oo. Fermented fish flavor din. Kanina yung prawn mee, ibang klase yung sarap nun. Pero, parang makipag-compete to. It's lunchtime ngayon, ang daming tao. Kumakain lang ng, kung sila, may oyster omelette, di ba? Kumakain ng curry mee din. Ito, kumakain ng laksa. At ibang klase Pinang. Kino-continue mo lang ma-amaze ang kada putahing dumadapo sa labi ko. Dito yung laksa na kinasanayan. Dito yung laksa na kinasanayan natin na nabagata. Na parang natikman mo sa mga Southeast Asian restaurant sa Pilipinas, ibang-iba. As in, sobrang iba. Tapos pampahugas lang ng anghang tsaka ng mga flavor sa bibig. Ice Milo naman. Pare, this just ends our Penang Malaysian street food tour ngayong araw. Ibang klase.
busog na busog ang tiyan ko ngayon. Punong-puno ng carbs from that amazing nasi lemak. Iba't ibang klaseng noodles. Yung pancake, masarap din yun. Tapos hanggang sa huli, itong asam laksa Pinang. Asam laksa, ibang klase. Tuwang-tuwa mga taste buds ko ngayon at yung tiyan ko. Panigurado hindi natutuwa to dahil ang dami ko nakaing carbs. Anyway, mag-gym na ako mamaya. Maraming salamat sa panonood. Ako si Chewy dito sa Georgetown, Penang, Malaysia. Nagsasabi stay safe. It's a good night. And good bye. Bang! I mean, pinakamahirap din talaga. Wow, ipaps mapayat ka, alam mo yung pinakamahirap? Yung, alam mo yun, yung kain ka marami, tapos paano mo i-burn. Pero yun din nagpapamotivate sa akin mag-workout na alam ko marami akong kinain. Dami ko sinabi, nag-share ako, uy, baka di ka naka-follow sa Instagram ko, yung mga nagtataka dyan, Chewy, ano nangyari sa'yo? Nagkasakit ka ba? Ba't ka pumayat? Etc. Yung mga naka-follow sa Instagram, masusubaybayan nila yung pagpayat ko dahil araw-araw nagpo-post ng mga workouts ko. Anyway, tara, nandito ka pa rin? O, subscribe ka.